Bakit? man o kriminal. O, buti mabait pa pa sa'yo eh. Napahiya ka lang. Pero dapat kasuhan ka. Hindi, yun ang sinasabi kasi nga, again, it's in the law. Sumunod ka. Yan ang sabi ng batas eh. Sumunod ka. Hindi siya sumunod. And according to the law, dapat kang kasuhan ng administrative case. Ngayon nga, sa totoo lang, huwag kayong maawa. Di ba? Bakit? Dahil ano po yan, dapat kasuhan pa nga yan eh. Dahil talagang yung kayabangan niya, yung ako na pinakamataas dito. Ayan, ikaw talaga pinakamataas. Handaan mo. Eto mga kababayan, sa buhay, pag mataas ang lipad, pag lumagapak, masakit. Oh, saan ka nakakita na umakyat ng 10th floor, pag bagsak, hindi masakit. Di ba? Pataas ng pataas yan, mas matindi yan. Bakit kanyo? Halimbawa, tumalong ka sa first floor, di ba? Pug. Di ba? Second floor, pug. Third floor, pug. O, tumalong ka na sa 10th floor na. Tagal mo nagsisisi sa buhay, no? Ang tagal mo nakakaaning, no? Tsaka ka bumagsak, di ba? Ang birang buhay. Eh, paano kung nanggaling ka pa sa 30th floor? Na Duterte ka. Niyari ka na nga Duterte. Akala mo, ha? Kung gano'n na yung mukha mo. Ano nangyari? Lagapak. Focus tayo sa dalawang bagay. Dalawang bagay lang. Yung chismis, inaiwan nyo na yan. Usapang bakla lang yan. Focus tayo sa dalawang bagay. One, mapalaya si Pangulong Duterte. Second, maging presidente si VP Sara Duterte. That's it. Magandang araw po sa inyo lahat. Naku po, napakatindi ho ng mga issue ngayon. Meron tayong ipapasabog mamaya pagkatapos po ng itong video na ito. Naku, abangan nyo po, abangan nyo. Dahil meron tayong matinding mga revelasyon patungkol ho dito sa nangyayari kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Naku, grabe. Alam nyo mga kababayan ito hong nangyari kay Torre, talaga nga namang ito yung sinasabi nating historical. Bakit kanyo? Ewan ko wala ako kasing nung ako'y nabubuhay, wala po akong nalaman na isang PNP chief na nasibak. Wala akong sabi ko nga, nire-recall ko meron bang ewan ko correct me if I'm wrong mga kababayan, pero as far as I remember, wala po akong kilalang PNP chief na sinibak. Yun ang katotohanan. At wala rin akong PNP chief na naalala na yung kanyang ginagawa ay talagang sobra-sobra ang karma. Mantakin mo. Yung kanyang 5 minutes na response ay naging 5 months resignation. Ay di pala resignation, na fire. Kakaya, grabe. Gago! Muntakin mo. Tapos, ang tindi pa nito, yung dahilan ng katarantaduhan mo, yun pa ang inilagay na kapalit mo. Alupit talaga, sabi ko. Gago! Alam mo, ito ang tinatawag na talagang hindi lang siya karma, super karma. Ika nga. Bakit? Talagang kabaligtarin lahat ng nangyari ay talagang bumabalik sa kanya. Kasi ikaw naman din kinantil mo mga Duterte o kinantil mo pa si Pastor. Naku, kaya ka talaga nagkakaganyan-ganyan. Di ba? Oh. Sabi nga wala namang malas pero ikaw, super malas. Yan ang totoo Walang gago. Walang malas, pero ikaw talagang tinamaan ng malas. Sabi nga nila, di ba meron biruan yung ganito. Isang tao masyadong maganda, tapos sexy, tapos mabait, tapos mayaman, ganyan. Talagang complete package yung babae. Halimbawa, kaya naman pag lalaki, pugi-pugi mo, mayaman ka, very loyal, di ba? Ganyan, lalaki. Meron tayong kasabihan na nung nagbuhos ng pagpapala ang Panginoon, ay parang kinuha niya na lahat, di ba?
May ganun tayong kasabihan eh. Parang wala ka nang tinira sa amin. Parang gano'n, di ba? Eto naman baligtad. Nung nagbuhos ng demonyo ng kamalasan, sinalo lahat ni Torre. Animal yan. Hindi, di ba? Totoo. Gago! Talagang parang, eto na. Hindi, alam mo kasi, sinasabi ko na sa inyong paulit-ulit ito eh. Kahit ito, payo ko kahit doon sa, tinanong ako nila Alvin dito sa Dahig, kung ano ba yung, basta ewan ko basta may tanong sila sa akin eh. Tapos ang sagot ko, sabi ko lang sa kanila, lagi lang yung tatandaan. Yung yabang, yun halimbawa, ikaw ay nasa social media, yung nagsasalita ka, bumabanat ka, yan okay yan. The confidence is okay. Yeah? Pero yung ugali, yung attitude, yung karakter, dapat humble ka lang. Diba? Dapat lagi mong tatandaan na there's someone better than you. Hindi ikaw ang star dito. Kung hindi, yung balita ang dapat pinag-uusapan, hindi ikaw. Wag lalaki ulo mo na sinabi ko kay Alvin eh. Never nyong iisipin na kasi ikaw sabi nga nila, replaceable. Maano ka? Halimbawa lang, may mangyari sa hindi maganda. Merong papalit sa'yo na vlogger na magaling, di ba? Hindi pa pwedeng ikaw na ang superstar. So, ganun din pagdating mo dito sa anong problema ko kasi dito kay Torre. Feeling niya talaga, di ba? Meron pa siyang yung sasakyan niya nung pagdating, talagang ilang hagad yun, 4 ata yun. Tapos may 2 convoy na full battle gear na, SWAT ba yung mga yun? Tapos nakawangwang siya. Alam naman po natin bawal yan eh. Ito nakita niyo yung video na yan. Sandali, hindi ko papakita ko nga yan. Kaya lang kasi may audio eh. Hindi ko alam kung yung audio na to merong copyright. Pero itong video na ito, malupit sabi ko nga sa kanya noon, sa mga tao eh. Ako po, 'di ba? Nakasama na po tayo sa ilang PNP chief. Nakita ko na po ang mga PNP chief, kanilang mga convoy ng mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Tapos yung isa pa nga nakasama tayo doon sa isang operation niya, pangalan na to si Elizar, 'di ba? Hindi ho sila feeling presidente. Ito talagang feeling presidente ho ito si Torre. Nakakahiya talaga. Sabi ko, saan ito kumukuha ng apog para maging ganito siya kakayabang? Nakakala mo talaga siya na ang presidente. Hindi, ako nagtatanong lang ako, saan siya nakakuha ng kapal ng muka na feeling niya talaga untouchable siya? Feeling niya talaga siya na yung pangalawang pangulo. Hindi, siguro iniisip niya yun di ba? Siguro ayaw lang kasi, wait lang chotomate. Medyo ayaw lang ma-download. Pero mada-download natin yan mada-download natin yan. Magagawa natin ang paraan yan Sabi ko sa inyo. Hindi kasi alam mo mga kababayan, napaka-importante na maunawaan natin kung ano yung sinasabi ko. At yan, wait ito kasi minsan nagloloko itong program na ginagamit nating pan-download Parang yung mga jowa ninyo na nagloloko di ba? Ito, papakita ko sa inyo Andali, mute lang natin ayan, nakita niyo yan? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na HPG, kapal na mukha mo kang animal ka. May 2 pa siyang parang nasa harapan niya, isa. 2. Talagang, 3 pa pala. Dinaig mo pa, presidente. Walang yaka. Ay, nako. Gago! May gera ka bang pupuntahan? Takot ka ba? Bakit? Dami mong ginawang masama, kaya ka takot. Gago! Iba pa yung iba pa. Kita nyo to mga to. Ito. Tingnan nyo Yang lalaki. Sandali. Yan. PSPG yan. Yung nandun sa kanto. Yung mga nakabarong na gray, PSPG yan. Nakawangwang, nakablinker. Nakasulat sa batas natin, hindi siya kasama. Presidente lang, Vice President, Chief Justice, at saka Speaker of the House. Ang pwedeng gumamit niyan.
Kita mo itong kaya ka na lang din hindi nire-respeto ng tao dahil sa kakapalan ng mukha mo. Gumagamit ka ng blinker na wala po sa batas yan. Ulitin natin ha. Tingnan ninyo yung batas tungkol dyan sa blinker. Hindi ho allowed kahit PNP chip ka. Pangalawa, hindi po ito official vehicle. Pwede lang, kunwari, police, di ba? May official vehicle. Pwede yun. Sabihin ng tawag doon yung marked vehicle. Yung, ito, halimbawa, ito. Yan, marked vehicle yan. Yan mga motor, marked vehicle yan. Kasi naalala ko, yung si Elizar noon, may mga konting ganyan. Pero, walang ganito. Ang sinasakyan nga namin noon, yung I think Montero, if I'm not mistaken, ewan ko kung Montero yun o Fortuner. Basta SUV kasi mas mababa yan kesa dyan sa Land Cruiser eh. Fortuner or Montero na kulay puti na may markings talaga ng pulis. Ibig sabihin, PNP, talaga siya, vehicle. Okay? Ito, private vehicle ito. Hindi malang marunong sumunod sa batas. Di ba? Ayan ang problema sa'yo eh. Kita mo yung tikas niya. Sabi niya, ako na ang vice president. Di ba? Nakita niyo yan? Ang lupit, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dinaig pa presidente sa arrival pambihira. Alam mo, mahirap talaga pag ikaw masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo di ba? Panoorin natin itong video na kung paliwanag kung bakit po siya natanggal. Okay? Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinibak bilang hepe ng pulisya si Police General Nicolas Torre III matapos lang ang 3 buwang pamumuno sa PNP. Isa sa mga dahilan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla ang gilian ni Torre at ng NAPOLCOM ng balasahin ng PNP. Itinalaga munang OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. habang maiaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Torre. At nakatutok si Maki Pulido. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na Sandali nga, ulitin nga natin yun. Ang sarap pakinggan nun Sibak. Sibak. Matuloy ulitin natin yun. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed. Tinawagan ka pang 5 beses, di mo sinagot, animal ka. Alam mo, talaga feeling niya talaga above the law siya. Feeling niya talaga above his bossing. Alam mo, sabi nga yan nung di ba, nung isang libro, nakalimutan ko na yung libro na yun, title ng libro na yun, Do Not Outshine Your Master. Ayaw mo kasing tumanggap na merong mas mataas sa'yo. Feeling mo talaga ikaw, kasi wag ho natin kakalimutan. Sandali, bakit ba mas mataas si Remulla? Di ba, ito si Remulla, John Vic Remulla ng DILG, bakit po ba mas mataas siya? Alam mo, sa bansang Pilipinas na ayon sa ating konstitusyon, ang sibilyan ay mas mataas kesa sa uniform officers o uniform personnel. Ibig sabihin lon, simpleng-simple lang, kaya nasa ilalim ng PNP ay itong DILG ang nasa ibabaw. Sabihin, sumasa ilalim lang ang PNP. Kahit po yan, mga uniformadong kapulisan, sila po ay may armas, sila po ay ayon sa ating batas nasa ilalim ng civilian authority. Sino po yun?
Number 1 dyan, DILG, secretary. Nasa ilalim po sila niyan. At the same time, yung presidente. Di ba? Kaya nga, etong si Torre, siguro feeling niya talaga, hindi, napakulong ko si Kibuloy, napakulong ko si Duterte. Kaya ako na ang pinakamatikas. Ulula, yan ang nangyari sa'yo. Hindi, di ba? Ako na ang pinakamagaling. Ako na ang pinaka-untouchable. Ayan ang nangyari sa'yo. Of the decision of the president. Isa sa binanggit na So, malinaw talaga. Malinaw dahil hindi siya nakipag-cooperate sa NAPOLCOM na ang pinuno noon din, aside from other civilian, ay ang ating sekretary na si DILG, si Remulla. Ilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may So ano ginawa? Ito nga sabi ko sa inyo, number 1 na matinding karma. Yung dinemote mo, second to the highest, ibig sabihin, para bagang halimbawa lang, presidente, vice president. Ganon, di ba? Ito, second to the highest, ito ka, PNP chief, tapos second to the highest, etong si Nartates, na actually dapat nga, ito ang inilagay na PNP chief nun Pinagbigyan ka kasi, para kang masunuring aso, kaya pinagbigyan ka. Sige. Ngayon, ano ginawa mo? Dinemote mo. Saan niya dinemote Tandaan ninyo, Ilocano ito si Nartates. Sabihin, nasa norte ito. Pinadala niya sa Mindanao. Ginawa niya dong direktor sa Mindanao. Kung hindi ka nga naman din bastos at walang pakikisama doon sa kabaro mo, ikita ninyo nangyari. Kita ninyo. Tapos ngayon, sino ipapalit sa'yo? Si Nartates. Kaya, ang tindi nung karma na yun, Brad. Ang lupit nung karma na yun. Wala nang hihigit na karma. Mantakin mo, sinibak mo. Hindi pala sinibak. I-demote mo, ibinaba mo, ipinatapon mo sa Mindanao, tapos yun ang papalit sa'yo. Anak ka ng wewe. Kung ako talaga sa'yo, iiyak na lang ako Gago! Okay lang yan, magsisi ka na lang sa kasalanan mo. Bakit? o kriminal. Buti mabait pa sa'yo Napahiya ka lang. Pero dapat kasuhan ka. Hindi, yun ang sinasabi kasi nga, again, it's in the law. Sumunod ka. Yan ang sabi ng batas Sumunod ka. Hindi siya sumunod. And according to the law, dapat kang kasuhan ng administrative case. Ngayon nga, sa totoo lang, huwag kayong maawa. Di ba? Bakit? Dahil ano po yan, dapat kasuhan pa nga yan Dahil talagang yung kayabangan niya, yung ako na pinakamataas dito. Ayan, ikaw talaga pinakamataas. Handaan mo. Eto mga kababayan, sa buhay, pag mataas ang lipad, pag lumagapak, masakit. Saan ka nakakita na umakyat ng 10th floor, pag bagsak, hindi masakit. Di ba? Pataas ng pataas yan, mas matindi yan. Bakit kanyo? Halimbawa, tumalong ka sa first floor, di ba? Pug. Diba? Second floor, pug. Third floor, pug. Tumalong ka na sa 10th floor na. Tagal mo nagsisisi sa buhay, no? Ang tagal mo nakakaaning, no? Tsaka ka bumagsak, diba? Ang birang buhay. Paano kung nanggaling ka pa sa 30th floor? Na Duterte ka. Niyari ka na nga Duterte. Akala mo, kung gano'n na yung mukha mo. Ano nangyari? Lagapak. Wapak ka talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang paglipad, hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong lumipad. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasibak kay Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates.
Miyembro ng PMA Club. Congratulations, Nartates. Panakpakan natin si Nartates. Hindi kasi alam mo, grabing ano yan. Ako kasi may nabalita ako na dapat talaga siya na ang magiging PNP chief. Totoo, yan ang narinig ko noon ha. Ewan ko kung ano nangyari. Ang balita ko talaga siya na magiging PNP chief. Tapos, tila merong nagbida-bida. At alam mo na, sumipsip, yung mga utos, merong sinunod kuno na utos. At ngayon, siya ang naging PNP chief. Di ba? So, kung ako si Nartates, sinun pa lang, sip-sip naman kasi yung hayop lang yung po. Yung sip-sip, kaya yan na po siya. Wala naman ko. Ganun ha. Kung ako lang ha, kunwari lang ako si Nartates, halimbawa lang. Tapos biglang nadinig ng demonyo, yung bulong ni Tanata. Ewan ko sinong demonyo yung nakarinig doon. Tapos binulong naman ng demonyo kay Torre. Sabi niya, alam mo ba? Etong si Nartates, kung ano sinasabi sa'yo. Naku po, grabe yan. Alam mo, sabi sa'yo, bakit mo, ganon. Ayun, mga demonyo, ganyan, pag nagsalita, sabi siguro ni Torre, ganon, ako na pinakamataas dito. Ako pinakamataas dito. Ako na. Dahil dyan, doon ka sa Mindanao. Sabi siguro ni Torre. Sabi na ni Nartates, may demonyo nakarinig ha. Ni Nartates yan, may demonyo nakarinig ha. Bakit kaya niya narinig yung sinabi ko? Binubulong ko lang naman sa utak ko yun. Ba't niya narinig yun? Yari ako, napunta tuloy ako sa Mindanao. Hayop yan. Ayun. Hanggang cola friend ako. Di, walang cola friend. Tapos hanggang sa, ayun na nga, biglang, pagising niya, PNP chief na ako. Ayos, palakpakan. Congratulations, PNP Chief Nartates. Ang sarap pakinggan, no? PNP Chief Nartates. Si Torre. Fired PNP Chief. Dapat sa'yo, magbumbero ka na lang. Kasi fired ka na eh. Fired PNP Chief. O, diba? Bumbero na lang ang puntahan mo. Para mas maano. As of 1992, si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. Naku po. To the outgoing and the first... Grabe, no? Grabe. Hindi sinipot. Pikon. Wala ka pala eh. Boxing ka pa. Di ba? Boxing pa more. Hindi sabi mo, hindi sinipot, di ba siya yung boxing. Ikaw, ano nga yung ginagawa mo? Naiyak ka? Hindi, ako nagtatanong lang, umiiyak ka ba ngayon? Umiiyak ka? Kaya hindi mo... Hindi, bitter ka, kaya hindi mo sinipot? Kasi dapat ano yan eh, sa mga change of command, sumisipot ang PNP chief. Bakit? Tinan mo yung nung sumumpa-sumpa ito. Nandun si Marbil. Diba? Ganun talaga sumisipot. Ngayon, yung pinalitan siya, hindi siya sumipot. Ano to? Bitter? Bitter ka, sir? Bitter o umiiyak ka na? Hindi mo makayanan. Lacan, Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III. Gusto kong palakpakan to. Mambira si Nartates, talagang binanggit niya pa yung pinalitan niya. Gago! Sabi niya siguro, palakpakan! Wala na si PNP Chief Torre. Hindi naman ganun ba yung pagkasabi niya? Very, very professional si Nartates, ha? Huwag kang ganyan. Hindi, totoo naman, ha? Baka, balita ko naman maayos daw to, sabi nung mga naririnig ko, ha? Mas gusto nila to kaysa kay Torre. According do sa, ewan ko, hindi natin alam. Mahuhusgahan natin yung mga susunod na araw kung ano yung gagawin niya. Ako, lagi natin isipin ito. Let's give a chance, di ba? Every pinapalit, let's give a chance. Ngayon, kung talagang sablay, banatan natin. Kasi, tandaan ninyo, ang banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ngayon, bagong posisyon ito. Tingnan natin.
Wag naman tayo kagad wala, pareho lang yan. Oh, hindi tayo mga asal komunista o mga teroristang NPA. Hindi tayo ganun. Pag merong kahit pa si Marcos ang nag-appoint niyan, bigyan natin ng tsansa, ika nga. Bigyan natin ng pagkakataon na magsilbi. Ngayon, kung talagang pangit at wala talaga, banatan natin ng malupit. Bakit? Not kailangan. Kasi yan po ay public trust ang binigay sa kanya. Pero wag naman yung kauupo pa lang, negative na kagad tayo, toxic na kagad tayo. Wag ganun. Di ba? Thank you for steering the PNP for what it is today. Grabe yung sinabi niya. Kay PNP Chief Torre sabi niya, fired PNP Chief. Thank you for steering the PNP today. Tinan mo, may pitik pa eh. May pitik pa eh. Ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. To the outgoing and the first Lacan Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III. Thank you for steering the PNP for what it is today. Si Torre naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNPA na namuno sa pambansang pulisya. Iisa lang ang maaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa dapat ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na... Alam mo, Torre, ang kapal ng mukha mo kung hindi ka pa mag-retire. Sinibak ka na sa posisyon mo eh. Linawin natin to He was fired from his position. Okay? Fired from his position as PNP chief. But still, he is a PNP official. Parang ang dating niyan, parang floating ka na lang eh. Parang ganun eh. Di ba? Talagang demotion yan. Pero, medyo, kung makapal ang mukha mo, mag-i-stay ka pa. Kasi siniba ka na eh. Kung wala kang delikadesa, mag-i-stay ka pa. As in, magiging ano ka pa, parang kapit-tuko ka pa. Pero kung meron ka namang delikadesa, aalis ka na sa posisyon. Yun ang totoo. Hindi ako nagbibiro Dapat ganun. Kasi nga pambihirang buhay ito. Kahihiyang ka na, mantakin mo. Anong paglabas mo, anong tawag sa'yo? Chip. Hindi na. Hindi, pwede rin naman chip. As in CHAP. Di ba? O kaya, fired na lang. Fired PNP chief. Kamusta ka na? Ganon, di ba? Pag nakasalubong nyo. Mga kapulisan natin Pag nakasalubong nyo, sabihin nyo, fired PNP chief, kamusta na angas mo? Tanongin nyo. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yun, no? Okay, and so dito, of course, may order na relieve and I have my designation orders, I follow. Hindi pa malinaw kung saan ililipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, sabi niya, nandyan sa office of the Chief PNP or nasa PIHAW. Pero sabi ni Remulla, may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the President still believes in his capacity. Para sa GMA Integrated News. Pang ano na lang yan no? Pang lubag-loob na lang yan Panlubag, ano matawag doon? Tama ba yun? Panlubag-looban lang yung ganyan. Pero nga nakakaya na yan. Tinanggalan ka na ng estrella niyan Para kabagang tinanggalan na ng ewan ko, tapos nandiyan ka pa rin. Ang kapal na mukha mo. Pagka, alam mo yun, paglalabas-labas ka pang naka-uniforme. Kakaya na yan Hindi ko nga ko sa'yo, Torre. Ano ka na? Magsabi ka na ng totoo. Yan. Ayan. Maganda yung may mga dyan may mga nag-comment na bakit daw ganoon ang reaction ni Bato na nakaawa siya. Alam mo, si Bato, dating PNP chief yan Marunong yan, may alam yan.
sigurado ako, meron siyang alam tungkol kay Torre. At kinukuha niya yung loob ni Torre para bagang sabihin na, "Uy, nilaglag ka oh." Dapat ilaglag mo na rin yun, nalaglag sa'yo. Sino ba mga nag-utos sa'yo nun? Di ba? Hindi, yan ang totoo eh. Because may mga ano yan eh, may mga kwento behind that. And ako, alam mo, Torre, baka mabigyan ka pa ng tsansa ng taong bayan. Kung gagalaw ka at ilalaglag mo yung mga nag-utos sa'yo ng hindi tama. I mean, alam naman natin eh. Di ba? Kung may nag-utos sa'yo ng hindi tama, it's about time na you tell the truth. Di ba? Kesa sa tatay-tahimik ka dyan, pagkatapos kang manilbihan, pagkatapos kang parang sunod-sunuran sa presidente. Again hindi ko sinabi magrebelde ka ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Magsabi ka lang ng totoo. What really happened nung mga nakaraang ano. Kasi ang daming kwento niyan eh. Ayan. Alam nyo, mga kababayan, ano po kasi talaga sumobra. Yan lang mga tayo magpaligoy-ligoy pa. Sumobra. Ang kayabangan nitong Torre na to, tama rin naman. Ito, sabi ko sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Tama din naman yung desisyon ni Marcos na sibakin ito. Although, may narinig ako, according to si Claire Castro, may posisyon daw, mahalagang posisyon na ibibigay. Na medyo, alam mo yon, para bagang sinasabi niya, hindi namin dinimote yan. Kaya namin tinanggal yan dahil sa may maganda kaming posisyon na ilalagay dyan na siya lang ang makakagawa. May ganun-ganun pa si Yussi Claire. Alam mo, Yussi Claire, huwag ka na kumontra. Huwag mo nang pabanguhin. Hindi, honestly Yussi Claire, nakakasira ka ng mantakin mo, iba ang tono ng sekretary ng DILG sa tono mo. Di ba? I mean, it's para kayo nang gagago ng tao. Mantakin mo, yung DILG secretary, sinabi ng dahilan kung bakit talaga siya sinibak. Di ba? Sa posisyon niya. Tapos ikaw, magdadahilan ka pa ng kung ano-ano. O di, anong tawag sa inyo? Sino sinungaling? It's pretty obvious na ikaw. Di ba? Bakit kanyo? It's obvious eh. Yung circumstances surrounding yung pagkasibak ni Torre, napaka-obvious. Because of the Napolcom thing. Tas ikaw, sasabi, hindi kasi merong pang ibibigay, i-appoint na ang makakagawa lang niyan si Torre. Sinong ginagago nyo? Di ba? Honestly Yussi Claire, kayo masyado kayo. Huwag mo nang bulahin ng tao. Hindi naman tanga ang taong katulad ng mga followers nyo. Follower mo sa mga vlog mo. Hindi tangaan mga Pilipino. It's obvious. Everyone knows. Ayan na, nagsalita na si Secretary. Alam natin, the day before, diniscuss ko na nga dito yan, nagkakagirian talaga. Tapos biglang all of a sudden, tanggal. Tapos sasabihin mo, hindi, meron talagang posisyon. Nagago. Hindi, sorry Para namang lokohan po ito. Huwag naman po sanang ganun. Ha? Kung naloloko nyo iba, huwag kami. Huwag nyo kaming lokohin. Anyway, ito pa Ito ay update. Nako, matindi tong update na ito doon sa dito doon sa kasi medyo malayo-layo sa akin yung dahig mga isang oras, wala naman isang oras, ganun, 45 minutes. That's my question. Nakno, shit, hayop. Intentionally doing fake news so that PRRD would be crucified. I think. Nako po, anong crucify? Englishan mo ba, Natbay? Sabi ko sa inyo We'll save those comments for court. Okay? All right, thank you. Thank you. Thank you so much, Attorney Kaufman. All right. We'll save that in the court. Ibig sabihin, pwede niyang maging argument yan. Diba? At least napalabas natin yung isa sa mga argumento niya. Kasi tama yun sinabi niya. Magiging argument niya na
binaluktot lang ng mainstream media yung sinasabi niya. Di ba? Yung halimbawa, papatayin ko kayo. Oh. Anong sinabi ng ng media? Di ba? Mamamatay tao si Duterte. Oh. Oh, papapatay daw niya mga adik. Di ba? Kasi sinasabi ni Pangulong Duterte yan subukan ninyong I will kill you. Oh, mamamatay si Duterte. Sino ho ba ang gumagawa ng ganyang mga balita? O di ba mainstream media? Yan ang ginagawa nila Binabaloktot nila yung sinasabi ni PRRD noon. O papatayin ko kayo pagka yun ang Pero alam naman natin, literal, babarilin ni Duterte, babarilin kita, push, patay, ganon? Hindi. Diba? It just happened na talagang hinuhuli sila at nung humuhuli, nakikita naman natin kahit nga ngayon may mga napapatay na pulis. Kasi nga lumalaban. And that's the truth. Lumalaban talaga ang mga kriminal pag hinuli, lalo na pag adik, pag sabog ka. Alam mo, pag kayo talaga nasa karsada at meron kayong mga kapitbahay na adik, subukan mong lapitan yan at takutin lang, suntukin mo lang, abay, sasaksakin ka niyan. Yung pa kayang huhulihin, ang litanya niya mga yan, hindi kami papahuli ng buhay. Magkamatayan na hindi kami magpapakulong. Kasi alam nilang mangyayari sa kanila sa kulungan. One, wala yung supply. Pangalawa, aalilain lang sila doon dahil mahirap sila doon. Kaya makikipagpatayan talaga yan pag hinuli. Yun ang ibig sabihin ni Duterte na mamamatay kayo pag gumamit kayo ng droga. Kasi yan ang ending ninyo. Kaya napakaganda ho ng sinabi ni Kaufman dito. At yan po ang konteksto. Buti na lang po, ako, natutuwa nga ako walang epal dito sa Duterte Street, nakaalis na. Hindi, totoo po Kasi nga po, di ba, na-experience natin sa Paris nung tinanong natin si VP Sara Duterte, may nag-epal na NPA. Ingat kayo, sabi ko sa inyo, hahaluan kayo. Dito din may NPA dito, hindi ko nababanggitin kung sino. Pero at least hindi umi-epal. At least sa akin. Ewan ko sa experience sila nung ibang tao dito. Pero sa akin, hindi maka-epal. Yun, talagang epal dun sa Paris yung kaya kayong mga taga-Paris, ingat kayo dyan sa kasamahan yung yan. Binigay ko na yung picture sa inyo, na videoan natin. Hindi ko na lang ilalabas because I do not have any intention na siraan siya in public. Okay? I-bash siya in public. Baka may pamilya din yung hayop na yan kahit ganyang animal at demonyo yan. Ang akin lang, mga kababayan, maging babala sa inyo mga taga-Paris na meron sa inyong sumasawsaw. At alam mo, sabi ko nga, kagabi nagkausap kami ni although marami kami pinag-usapan. Nagkita kami kagabi ni Mayor Baste. Nagulat ako kasi it's supposed to be, hindi ko na lang babanggitin it was supposed to be a chill lang, yung chill tambay, kape-kape, ganyan. Yung, lang kasi, nandito sila. So sabi ko, Mayor, kita tayo, baka kape-kape tayo. Di kape-kape kami. Tapos chill lang supposedly. Ako, pagka chill talaga. Hindi ako nakikipag-usap ng politika pag chill. Sa katunayan nga po, kung kayo gusto nyo makipag-chill out, chill out lang tayo, wala tayong politika pag-usapan. Mabira naman kayo. Pero alam mo, nung nandun na ako, di kausap ko yung iba pang mga kasama, ganyan-ganyan. Kwentuhan lang kami, ganyan. Tapos nag-usap na kami ni Baste. Grabe yung ni Baste. Yung kanyang passion sa politika. Kasi siya ang nag-open up about politics, about what do you call this? About yung issue sa Davao, politika sa Davao. Siya na nagkwento. Sabi niya sa akin, ito, ganito. At alam mo, sabi ko nga sa inyo, isang bagay na ako kasi sinabi ko sa kanya ito. At siya din naniniwala naman din. Sinabi ko sa kanya, alam mo Mayor, meron lang ako sanang isang gustong sabihin sa'yo. Aside from napakabango-bango mo. Yun amoy talaga. Porket sabi ko sa kanya, alam mo ito Mayor ako kasi ibang pakiramdam ko. And if there is one thing that I really hindi naman develop or sabihin na natin gift or whatsoever, na-discern ko kasi na medyo delicate si VP Sara Duterte.
nababasa ko, hindi ito manghuhula nababasa ko sa mga sitwasyon. Bakit kanyo? They did everything. Yung persecution sa mga kaalyado, si Pastor, si Pangulong Duterte, ikaw, KOJC, at kung sino-sino pang pinapersecute na politician, ang talagang bottom line yan, to make sure pilay si BP Sara Duterte sa 2028 election. Yun lang. That's the only reason kung bakit nangyayari itong mga ito. Gusto nilang pilayin si BP Sara Duterte sa 2028 election. Talagang they would do everything to destroy the person. Yan ang totoo po. At alam mo, naniniwala din siya. Kaya nga sabi ko sa kanya, Mayor, kung ito lang ingatan mo niyo si BP Sara Duterte. Delikado siya. Sa Pilipinas, protected siya. Protected talaga siya. Pero dito kasi pag umiikot kayo, walang man lang ka-security. Meron security, ilan lang. Sigurado naman ako, walang baril yun. Di ba? Kasi Pilipino yun. At saka hindi siya binibigyan ng security ng mga bansang pinupuntahan niya. Di ba? Supposedly dapat meron Pero because it's not official visit, maybe because hindi siya gumagamit ng titulong bilang vice presidente, grabe ang wala nga ako nakikitang security. I don't know if nagpapadala yung bansa. Kahit pagpunta niya sa ibang bansa, nakikita naman natin, wala ho siya masyadong security. Ang nagsisecure sa kanya, taong bayan. Kaya nga sana, yung mga Pilipino, if I may suggest, wag ho tayo nagagalit kung minsan hindi humaharap si BP Sara Duterte. Kasi dito sa The Hague, hindi kasi, ito mga nakaraaraw, dumadaan siya, pumupunta siya, nagbibisit siya, pero hindi siya humaharap sa tao. Sabi ko nga, okay na yun. If you really love Duterte, maging masaya na tayo na nakita na lang natin muna siya at hindi siya makalapit kasi we do not know. Tandaan ninyo, dito sa Europa, napakaraming NPA. As a matter of fact, ang dami ko nang nabalitaan na nakahalo na siya sa mga supporter. Oo, na Duterte supporter. So, akin, it's better na wag muna siyang kasi masyadong open yung Hindi, ito walang biro ito Di ba nung nakasama natin sa Paris? Nagbida-bida nga lang yung putang inang epal na demonyo na yun Yung akala mo security pero sa totoo lang NPA. Hindi siya part ng entourage. Hindi rin siya part ng organizer. Hindi ko maintindihan bakit he was allowed. Diba? Ibig sabihin, nakakagapang ang mga demonyo. Nakakagapang ang mga NPA sa mga gathering natin. Balita ko, dito rin daw sa The Hague, may ganun din. Ewan ko kung totoo, although still need evidence and confirmation, pero meron nang gagaling mismo na mula dun sa intelligence natin na meron talagang mga NPA dito na nagmamanman sa mga galawan ng mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya alam nyo, no comment ako. Kasi kahit basta, no comment ako pero meron kaming na-experience na mukhang may galawan nga ng mga komunista dito. No? Ayoko na ikwento kasi hindi po ako yung chismoso. Hindi po ako yung chismoso pero feeling ko and upon observation, upon talking sa mga tao, ang mga Duterte dito sa The Hague sinusundan ng mga NPA, ng mga teroristang komunistang mga kaliwa. Totoo yan. Kaya wag na kayong magagalit kung minsan kailangan umalis kagad, hindi minsan magpakita kasi tandaan ninyo, pagdating sa security, it's a protocol sa security. You make a surprise schedule. Wag yung sobrang announce, tapos alam na darating. Hindi pwede yung ganon. Kailangan surprise lahat ng sudden change. Darating si BP. Pero hindi siya pupunta, hindi siya lalabas. Para naguguluhan yung nagpaplano ng masama sa kanya. Ang gulo bakit hindi na maintindihan yung schedule ni BP? Mga ganon, di ba?
So wag po tayong magagalit. Kung mahal natin ang mga Duterte, suportahan na lang natin sila. Kasi ano ba concern natin? Makapag-picture o maging presidente si VP Sara Duterte? Sorry sabi ko nga ako sa inyo, kung ako nga pwede, sana ako magbida-bida o may pal-epal, di ba? Siguro naman, di man ako NPA. At siguro naman, napatunayan ko na sa mga Duterte na sobrang tapat ko ever since mula noon pang sa tatay nila. Kaya lang, ako nga, hindi nga ako nag-iepal-epal eh. Yung, lalapit ako, hindi ako gumaganong-ganon. Kasi, pagka bumate, babate. Pero pagka layo lang ako kasi nag-o-observe ako eh. Di ba? Mahirap na pagka magbida-bida ka. Kaya nga yung mga nagbibida-bida, ingat tayo doon. Sabi ko sa inyo, ingat tayo. Yung mga akala mo, ang daming alam sa schedule, ang daming alam sa protocol. Ako nga pag tinatanong ako, Banat Bay, lalabas ba si BP? Lalabas ba si ganito? Tas sabi ko, sir, pasensya na mga ma'am, di ko po talaga alam. Wala po akong alam dyan. Pwede ko naman sabihin, Hindi kasi, the perception of people, malapit ako sa mga Duterte. Although malapit naman ako sa tatay. Oo, pero, I can, nakakalapit ako, pero hindi ako yung magbibida-bida na, alam mo, ganda yan eh. Kasi may mga ganong vlogger eh. Yung hindi, alam ko kasi ganito pupunta. Hindi, ganyan yan eh. Hindi, ganito yan, pupunta siya. Hindi po ako ganun. Okay, bakit ayoko magganon? Kasi nga, alam niyo kung bakit? For the protection of the family. I know the schedule. Binibigay sa akin kasi as part of SMNI, alam ko, pero hindi ko pwedeng, ito kasi, itong gagawin nila eh. Ito sila di ba dapat ganito, dadalaw si ganyan, pero hindi pinapasok kasi ganito, putang inan yan. Mas concern ka sa chismis kesa sa protection ng pamilya. That's the truth. Yan ang kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yan dun sa mga vlogger na naandun eh, na nakakasalamuhan natin eh. Focus tayo sa dalawang bagay. Dalawang bagay lang. Yung chismis, inaiwan nyo na yan. Usapang bakla lang yan. Focus tayo sa dalawang bagay. One, mapalaya si Pangulong Duterte. Second, maging presidente si VP Sara Duterte. That's it.